Bangka ba yun? Yung tumatakbo yung makina na ano? Yung malaki? May bubong lang. Ano yung Roro? Barko. Adi bangka. Thank you. Food is life. Dito sa baba niya yung Bumbungan River. So dito yung entrance. Masyalo ng upuan, guys. Ito pala, itong mountain na makikita nyo dito is the Mount Banahaw. Hi, Jam! Samahan nyo naman ako ngayong maglakbay sa Laguna. Para sa videong ito, babaybayin natin ang kahabaan ng kalsadang ito para marating natin ang Caliraya at Luisiana Lagoon. So, let's go! Alright everyone, so papasok na tayo ngayon dito sa Ang Sarap Kitchenette. Marami na pong dumadayo dito at talaga naman pong pinupuntahan nila ito at saka yung mga nag-visit dito sa Lake Caliraya. Ito po yung talagang pinupuntahan nila at fini-feature kasi masarap daw dito. So titignan natin kung totoo ngang masarap. Hi everyone! So we've just arrived here in Ang Sarap. Nakita lang namin to kahapon sa TikTok. Ang bestseller nilang pansit dito daw ay yung sweet and spicy. So ito try namin siya. Tapos dinakdakan and then rice. Ang ganda dito guys kasi habang kumakain ka, yung view mo dito is yung Caliraya Lake. So dito kami sa bandang gilid umupo. And tingnan nyo naman oh. Tingnan nyo naman yung view. Diba? Sobrang nakaka-relax. Actually, gawa sa kawayan yung kainan. Tapos, yung view mo is yung Caliraya Lake. Habang kumakain ka na ganito yung view mo, very nature. Orders are here! So, nag-order nga kami ng kilala at bestseller na nilang sweet and spicy canton. So, makikita nyo naman, nakakatakam na itsura pa lang, diba? Siksik sa sahog. Nag-order din kami ng dinakdakan kasi favorite ko yan. So, kung may dinakdakan sa menu ng mga pinupuntahan kong kainan, di pwedeng mawala yan. So, let's go judge it! Pero yung bestseller nilang pansit, so this is sweet and spicy bihon, ay canton. Naintindihan ko kung bakit siya bestseller. Saka yung serving, kung ano na to eh. Pwede na ata to sa apat eh, no? Itong dinakdakan medyo konti, 300. For 300 pesos, yung canton is 200. Pero yung dinakdakan, siguro good for 2 lang siya. Pero ang sarap niya. Ang sarap ng pagkakaano niya. Pagkakaluto. Meron akong luto ng dinakdakan na hinahanap talaga. And this is it. Sarap. Hindi nila inihaw yung meat. Ano siya? Lechon kawali. Thank you. Matamis siya yung canton. Matamis. More on matamis kaysa maanghang. Doon yung lugar, hindi siya ganun ka-aesthetic, hindi siya ganun yung interior niya, pero masarap yung pagkain. Kasi naman yung nag-invest ka masyado sa interior, tapos yung pagkain mo hindi masarap. It's good if you can invest in both. Pero more on sa food ka talaga, kasi babalikan ka talaga. And I guess, kaya hindi na sila nag-invest masyado dito sa ano, kasi ang ganda na ng view, di ba? Yan na yung habol ng tao, yung lake. Ang ganda na ng ambience dito. So,
They don't have to invest much on the interior. Ito ako na lang. Food is life. Worth it. Recommended ko po ang sarap dito sa may Caleraya Lake. Pero may mga cottages sila, may mga kubo-kubo. Feeling ko pwede kayo mag-overnight dito. May mga ano sila kubo-kubo na close. Yung may mga pintuan. Feeling ko pwedeng mag-overnight dito. Kasi dito sa Caleraya Lake, pwede kayo magbangka-bangka. Kasi malawak to mahaba yung lake. Masarap siya pero busog na kami, hindi na namin kaya. Naubos namin dinakdakan. This is the last bite. Yung pansit lang talaga marami yung serving niya. Legit na mayroon siyang mga lechon kawali. Gumawa ako kanina ng parang, yun yung may nori. Luncheon meat at saka pepino, tapos rice. Kakainin namin mamaya. Pag nagutom kami, somewhere sa daan or kung saan man kami pupunta. So, yun. Pero wala kami itinerary. Ikot-ikot lang. Basta kung ano madaanan namin, saan kami mapadpad. Hanap tayo ng pwede nating pasyalan. Ayan, chance. Lumipat kami dito sa kubo. Malapit dito sa kainan. Hindi, meron kasing kubo-kubo dito na hindi naman siya yung super kubo. Yung ano lang kasi niya, yung upuan niya ay gawa sa kahoy. Feeling ko parang fresh wood. Hindi nila parang inungkit, no? Pinagdugtong-dugtong lang nila, shinape nila na upuan, pero dahil naaanay na kasi wala siyang varnish, parang ayun na yun, yung wood mismo yung nilagay na wala silang nilagay na kahit na anong coat niya sana para maprotektahan siya from mga termites. May mga bundok-bundok yun sa gilid. Ang ganda doon sa part na yun. Parang ang sarap tumambay doon, pero ano ka pupunta dun? Magbabangka ka. Pero yung mga bangka, kasi mahaba tong lake na to. Tapos doon sa may nadaanan namin kanina, may parang daungan no, ng mga roro doon na pwedeng sakyan ng mga turista. Kanina may dumaan din dito. Ewan ko hanggang saan ang abot ng lake na to. Pero mahaba siya. So pwede kayong sumakay ng roro ba yung tawag doon? Hindi siya bangkay. Hindi balsa yun. Bangka. Bangka ba yun? Yung tumatakbo yung makina na yung malaki? May bubong lang. Ano yung roro? Barko. Di bangka. Pero hindi siya yung bangka na sinasagwan. Yung malaki. Ro yun. So, ayun. Pwede kayo magbangka dito. Pero siya, hindi ko alam kung saan. Basta doon sa dulo doon. Wala dito sa part na uupuan na aanay no. Buang shala doon. Ang sarap tumambay doon. Ayun Tapos yung golf course na. Ay, nung finokus ko guys, naalala ko. Halika, i-unbox na natin dito yung may binili akong lens, kinemilut. Dumami na yung tao. Malawak naman yung parking space dito. Tapos may mga pwede kayong i-rent dito na rooms. Meron kasi akong binili na siya, lens na kinakabit sa phone camera para luminaw siya. Kapag i-zoom mo siya, kahit malayo yung kinukuhanan mo, malinaw siya. So, i-unbox natin siya. Tapos, i-test natin doon kung talagang malinaw siya, legit siya. O, provide ko yung link kung gusto niyo siyang bumili sa mga vloggers dyan, lalong-lalo na sa mga content nila ay mga travel, adventure. Maganda siya, guys. O kaya yung mga photography ang content ninyo. Actually, dalawa to. Camping table yung isa at saka yung isa naman, yung lens. Pero please. So, medyo masakit yung ulo ko, guys. Nag-take ako ng Advil. Sa kalsada to kaninang tagtag kasi. Ayan siya guys, naikabit na namin siya dito sa isang phone. So ito yung kanyang clipper, mayroon siyang clip instructions kung paano mo siya ilalagay, kakabit sa phone doon sa kanyang mini manual. Tapos ito yung kanyang pinaka lens. Ayan siya, dito yung i-adjust mo siya, kasi bahala ka na kung
anong gusto mong quality. Uy, kita yung tao doon, no? Ibig mo sa camera. Doon. Yan. Ito naka-stand siya. Ano yung phone ko sa stand, sa phone stand. So, hindi siya masyado magalaw. Pero kung hawak-hawak mo yung phone, magalaw siya talaga. But the quality is good. It's so nice, guys. Actually, ang layo niyan. Ayan siya. Ganyan siya kalayo. Ayan. Oh, ganyan niya. Pwede niyo pa siyang i-focus pa. Oh. And kitang-kita mo kung anong meron doon. Kitang-kita mo kung may tao doon sa may terrace. Hi! Ganyan siya kalayo. Oh. Uy, taray. Tapos pwede mo pa siyang mas i-focus pa. Ganda. Alright, chums, that's it for ang sarap kainan. Super abot kamay mo yung lake. So, this is what you call the Caliraya Lake. And I don't know kung saan pa kami pupunta kasi nga sabi ko kanina wala kaming itinerary kung saan lang kami mapadpad for today. So, yeah, I'll see you later. Ang Sarap Kitchenette ay matatagpuan po dito sa Barangay Caliraya, Munisipalidad ng Lumban, Laguna. Subalit ito pong Lake Caliraya mismo ay matatagpuan po sa 3 munisipalidad dito sa Laguna. Ang Lumban, Cavite at Kalayaan. Ganyan po kalaki at kahaba ang Lake Caliraya na matatagpuan ito sa 3 munisipalidad. According to research, the lake has a maximum length of 8 kilometers, a maximum width of 3 kilometers, surface area of 1,050 hectares, shore length of 157 kilometers, and surface elevation of 300 meters. Hi guys! Nag-stop over kami dito sa may tulay. Kasi nakita na namin itong tinatawag nilang Bumbungan River. Kilala rin kasi ito. Yun yung river actually dyan. Ito yung river niya. Tapos ito, dating daanan daw yan. Talagang dinadaanan yan ng mga motorista dati. Tapos dahil daw sa mga aksidente, napagdesisyonan ng bayan na isara na lang niya ang kalsadang yan. Kaya nagkaroon siguro ng tulay dito. Tapos ginawa na lang siyang paliguan. So makikita nyo siya, nagkaroon siya dyan ng mini falls kasi dumadaloy yung tubig mula sa Bumbungan River pababa dyan sa baba. So nagmistulan na lang siyang parang mini falls. Naliliguan ng mga tao. So makikita nyo sobrang dami ng tao ngayon dahil nga sa long weekend na rin. And today is Sunday, by the way. So ayan, naging na lang siya, paliguan. Dinadayo din siya actually ng mga vloggers, ng mga travelers. Tapos kapag may mga dumadaan dito sa tulay, nasa-stop talaga sila, tapos nagpipicture sila. Ito yung tulay. Dito sa baba niya yung Bumbungan River. Tulad ng sabi ko kanina, river siya talaga. Sinara ito dahil sa mga aksidente. Naging na lang siya, paliguan ng mga mamamayan dito. Tsaka ng mga dumadayo siguro. So makikita niyo ang daming tao ngayon. Pero yan yung Bumbungan River. Yan, so tara larga. Tuloy na natin ang paglalakbay. Bumaba na muna kami dito sa loob. Doon ka mag-i-inquire. So, magdalakad ka pa dyan sa may parking space and naulan. Buti na lang dala ko tong sombrero ko. Wala kasi kaming payong. Umuulan.
May mga ganito sila dito, oh, kasi pwede kayong mag-rent nito, tapos iikot kayo, itutour kayo, kasi malawak dito sa loob. Marami kayong pwedeng puntahan. Alright, champs, so dito yung entrance. Kung gusto nyo mag-inquire dito sa Pilgrim's Dreams Eco Farm and Resort, ito yung kanyang entrance. Papasok kayo dito and then makikita nyo yung Gardens Villa. So, tara mag-inquire tayo. 5 minutes po, mag-kailangan. So, muulan pa. Ang social dito sa Pilgrim's Dream. So, 150 ang entrance going to the falls, pero kasi umuulan. 20 minutes walk daw siya from the resort. So, hindi kami pwedeng maglakad ng 20 minutes na umuulan. Wala namang cover yung dadaanan. Wala siyang covered walk or whatever. So, medyo delikado siya or hindi siya comfortable or hassle siya. Masyalo ng upuan, guys. Sino ka dyan? Punta kami ng 3rd floor. Magko-coffee lang kami. May restaurant daw dito sa 3rd floor. If I could begin to be half of what you think of me, I could do about anything. Okay, so we're here at the restaurant sa 3rd floor. Ayan, tapos yung niya dito, yung view mo dito, ayan yung kanyang overlooking view. Naka-solar sila, guys, in fairness. This is the restaurant. Oh, siya. Look at the chair. Kita mo din dito yung parking space. Lakas ng ulan ngayon. Okay, dito naman sa kabila, may ganito. Feeling ko may ginaayos pa doon, may ginagawa pa doon. Napasyalan. But anyway, ito naman yung overlooking niya dito sa kabila, yung view mo din sa kabila. So there's a helicopter there. Ewan ko kung may helicopter siya. Pero baka hindi niyan gumagana. Ayan. So, yan. Ang shala dito, guys. When I see the way you look, shaken by how long it took, I could do about anything. I could even learn how to love me like you. Alright, champs. Andito na ang kape after a decade. Sobrang tagal nila mag-serve. Tapos, yung lagayan nila ng kape, I expected na siya, baso. Kaso lang siya, naka-plastic. Parang binili mo lang na pang take-out sa isang cafe. Pero ang sarap ng kape nila. In fairness, di ko alam kung anong hokus-pokus pang ginawa dito at sobrang tagal nila sinerve. Pero masarap siya. In fairness naman, this is ice hazelnut. Sarap. Ito pala, itong mountain na makikita nyo dito is the Mount Banahaw. So makikita nyo dito yung Mount Banahaw. Di ba kilala din yung bundok na to? So if you're familiar with the Mount Banahaw, kitang-kita nyo siya dito from here sa kanilang restaurant. So yun yung view ninyo. Ayan. So yun yung Mount Banahaw. Kasi medyo natatabunan na siya ngayon ng ulap kasi maulan ngayon. Tsaka hapon na kasi. It's already 4 p.m.
Pero yan yung overlooking na dito. Kitang-kita nyo yung Mount Banahaw. So, ayan. Kung gusto nyo magpunta dito, may visit nyo yung Pilgrim's Dream Eco Farm and Resort Incorporated. So, makikita nyo yung Mount Banahaw from here sa kanilang restaurant, which is third floor nitong kanilang main building. So, andito tayo sa second floor naman. Naka-jacket na ako. Naka-ready to go na ako actually. Dumaan lang kami dito sa second floor para ipakita sa inyo yung view nyo naman dito sa second floor. Actually, pwede kayong kumain ata dito kasi may mga tables and chairs here. Ayan sila. And yung view nyo naman dito sa second floor, pag dito kayo kakain is, by the way, open siya. Hindi siya closed. Hindi siya enclosed. Hindi siya air-conditioned. Pero malamig here. And ito yung view ninyo. So makikita nyo doon, helicopter ni Alice Gutierrez. Helicopter. Tapos, may parang lighthouse kineme doon. Tapos, ito yung parking space. So yan yung view ninyo. Ayan. Doon yung third floor. Tapos, meron dito sa open space. So, that's it, chums! Dito sa Pilgrims Eco Farm and Resort. So, if you want to visit here, it's here in Louisiana, Laguna. Marami kayong pwedeng gawin dito. Pwede kayong mag-ATV, pwede rin kayong sumakay sa golf cart, sa buggy. Tapos, meron silang kanya-kanyang fees kung anong gusto nyong sakyan. And then, pwede kayo din mag-hire ng tour guide. And kung kanina flinash ko sa kanilang flyer or pamphlet or whatever you call that, nandun yung mga fees kung ano yung mga gusto nyong gawin dito na adventure. And meron silang resort, may event center, may function hall. And pinaka-pinupuntahan I guess dito is yung Dream Falls. Napakaganda nun. Actually, nag-shoot na dito ang GMA, si Ding Dong Dantes. So, yeah. Pinupuntahan talaga siya and maraming nag-visit sa falls na yun kasi maganda rin naman kasi siya. Again, it's here in Louisiana, Laguna, Pilgrim's Dream Eco Farm and Resort. So, that's it. To go